Thank you, Jesus. All glory and all honor belongs to you. Majesty, worship his majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Hallelujah, hallelujah. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatid sa Panginoon sa Doha, ang KYCM, ang mga kaalsad group ko dyan din sa Doha, at sa lahat po na na-forward ang pag-aaral na ito. Welcome po at a blessed good morning po sa ating lahat. Yan, good morning, Sister Jeneline Carlos UC and Sister Mariette Carlos. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat kami muli, Panginoon, sa pananagumpay ninyo sa aming buhay. Salamat po sa patuloy niyong pagtuturo at pagtutuwid sa amin. Salamat po na kayo ay Diyos na matyaga sa aming lahat. Salamat sa pagbubuhos ng inyong pag-ibig, kagalakan, kapayapaan sa amin at sa lahat ng mga bungan ng banal na Espiritu. Maraming salamat sapagkat kayo ang aming Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat sapagkat punong-puno ng karanasan magmula sa inyo. Iba't iba ang iyong pinaparanas sa amin. Nagbibigay ng kulay at favor sa aming buhay. Maraming salamat po aming Diyos. Pangunahan niyo po kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, ito po ang aming samod dalangin. Amen. Amen. Good morning. Ayan, Sister Tess UC, Sister Rose Dizon. Kung naalala niyo po, nung preaching nung Sunday, sabi ko po, kahapon, February 2, ay ang celebration ng New Year of the Trees. Kaya ako man po, I was thinking about that. At syempre po, kumakain tayo ng kanin at ulam at prutas. Kaya kahapon ko, ninanamnam ko yung mga prutas na meron ako dito. Salamat sa Panginoon. Meron naman pong enough, pero hindi ko naman po sila lahat kinain. Kasi masyado naman ako mabubusog kung napakaraming prutas akong kakainin. Pero kumain ako bilang pagpapahalaga sa sinasabi ng Panginoon. Tapos po ngayong umaga, bago po tayo magsimula ng pag-aaral, babasahin ko lang po yung mga talatang ito before we start kung ano po ang topic natin. Ang sabi po ng Proverbs 11:24 and 25. Hindi po ito yung topic natin. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ito ngayong umaga. Proverbs 11 verses 24 and 25. Ang sabi po, give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. Verse 25, the generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. Basahin po natin yan sa Tagalog para po maintindihan natin. Ito muna ang ating tingnan kasi napakaganda po ng sinabi ng Panginoon diyan. Gusto ko lang po na ang mga bagay na natututunan natin ay pwede naman din tayong may pagkakataon na sabay-sabay na pagbulay-bulayin ang kanyang salita. Ang sabi po ng Kawikaan 11, ang sabi po doon, Proverbs 11:24-25 sa Tagalog, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Hallelujah! Nakalagay po sa Bible yon. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ang kamay. Ang tikom ang kamay. Verse 25, ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Pagbulay-bulayin nyo lang po yan after po ng ating pag-aaral, at tignan nyo po kung tayo ay nandoon sa bahaging yun. Kasi madalas po nating i-test ang ating sarili kung nagagawa natin ang mga bagay na yon.
Di po ba napakaganda ng sinabi ng Panginoon? Kaya nga po, wag ang mga bagay na kanyang sinasabi sa atin ay pagbulay-bulayan natin. Sa Ingles, sabi niya, give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. The generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. Ayan po. So, ano po ang pag-aaralan natin ngayon? Let's go back to our studies. May mga, sorry po, may mga reminders lang po before I speak for the next topic. Magmula po nung pinag-aralan natin ito, we are now topic 12, ay i-review lang natin kung ano ang hangarin ng Diyos para sa ating pamumuhay. May hangarin ng Diyos, may purpose, may ninanais siya. Hangad ng Diyos na magkaroon ng bunga sa ating mga buhay ang pakikipag-ugnayan natin sa Kanya. So, tatandaan niyo po yun. Itong hangad ng Diyos. If we want to please the Lord, let us know what He likes. Alamin natin kung anong gusto niya at nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanyang pangalan at nakapagsasaya sa puso niya sa ating mga mananampalataya. Kaya nga, hinahangad ng Diyos na magkaroon ng bunga sa ating mga buhay ang pakikipag-ugnayan natin sa Kanya. Kaya nga, anong gagawin natin? Manatili tayo nakaugnay sa puno upang mamunga. Jesus is the vine and we are the branches and the Father is the gardener. Siya yung nagtitrim. So, yun po. So, may hangarin ng Diyos para sa ating buhay, ito ay magkaroon tayo ng bunga. Very sweet fruits. Kaya nga, tama-tama, naintindihan na natin yan kasi sineselebrate ang month na ito, the New Year of the Fruits. And especially yesterday, ay binigyan nila ng emphasis ng pagpapasalamat sa Diyos sa mga punong kahoy. We should thank God for everything. Di po ba? Ngayon, ang paglago ng ating pagkatao para mag-improve tayo bilang isang mananampalataya ay binibilang din ng Panginoon yan. Ang tungkol sa ating iniisip kasama yung paglago nating espiritual, kasama ang mga bagay na iniisip natin, sinasabi natin, at ginagawa natin. Kaya nga, aalalahanin natin ito, nais ng Panginoon na lumago tayong lahat, kasama ang paglagong ito, hindi lamang yung attendance sa church, hindi lang yung present ka ng Bible study, present ka ng prayer, present ka ng service, present ka ng women's, present ka ng men's, present ka ng ng Sunday school, mga youth, mga lahat. Hindi lang yun. Ang sabi, gusto ng Panginoon na lumalago tayo sa mga bagay na iniisip natin, sinasabi natin, at ginagawa natin. Kasama po iyon. Kaya nga, ano ang gagawin natin? Ang aking iniisip, ang aking pananalita at paggawa ay patuloy kong iaalay sa Panginoong Hesukristo. Yan din po ang aking ginagawa. Ang lahat ng mga bagay na ito, ginagawa ko rin po yan. Kaya tatandaan po natin ang mga bagay na yan. Ngayon, ang makadiyos na karunungan, yan ang pinag-aralan na natin for the past 11 topics, pang 12 na nga pong ito. Ang makadiyos na karunungan, ano yung pagkakaiba? Natutunan na rin natin yan. Ang makadiyos na karunungan ay higit pa sa pagkaunawa. Ang ibig sabihin nun, ang karunungan ay mapapasa atin kapag meron tayong banal na pagkatakot sa Diyos. Higit pa ito sa ating nalalaman sa eskwelahan. Ang pamumuhay ng wasto, ang Diyos ang nagkakaloob. Amen po. Ang Panginoon ang siyang nagbibigay niyan. Hindi maibibigay ng eskwelahan yon. Ang eskwelahan ng banal na spirito ang magbibigay nun sa atin. Yung makadiyos na karunungan
ay higit pa sa napag-aaralan natin, nauunawaan natin, nababasa natin, higit pa doon. At ang tunay na karunungan ay mapapasa atin pagkat dahil mayroon tayong banal na pagkatakot sa Diyos. Kaya bawat iniisip natin, bawat ginagawa natin, bawat dinidesisyon natin, isinasangguni natin yan sa Panginoon. Hindi lang tayo basta gumagawa. Kahit na tama ang ginagawa natin, hindi naman tayo nagkakasala. Pero ang lagi nating tanong sa ating sarili at itanong sa Panginoon, Panginoon, naaayon ba ang gagawin kong ito? Sang-ayon ba ito sa kalooban mo? Kasi maaaring para sa iyo, okay lang yun. Di ka naman nagkakasala. Pero yun ba ang gustong ipagawa ni Lord sa iyo ngayon? O gagawin mo pa rin ang gusto mo? Sumang-ayon ka na sa Panginoon, opo Lord, susunod ako. Tapos pag may iniutos siya, babalikan mo siya, sasabihin mo, ay Lord, sandali lang, bago ko gawin yan, gagawin ko muna itong bagay na ito, gagawin ko muna yung gusto ko. Ito, gagawin ko muna ito. Nakasusunod po ba tayo kapag ganon? Sinasabi ko po lagi sa inyo at sa ating lahat, partial obedience is still disobedience. Pag may ginagawa ka, gusto mo rin lang gawin yon para sa Panginoon, magbigay ng kapurihan. Yan ang dinesisyon mo sa iyong puso. Susunod ka sa kalooban ng Panginoon. Ngayon, kapag gusto mo ang bagay na yon, nais mo rin, dinidesisyonin mong sumunod sa Kanya. Kung ano ang sasabihin niya, yun ang gagawin mo. Amen po. Madalas kasi, hindi naman masama yung gagawin mo. Pero naaayon ba yun sa Kanyang pinagagawa sa iyo? O dinidelay mo? Ay, sandali lang Lord. Alam ko, ganito sabi mo. Pero sandali lang, meron lang muna akong gagawin. Ano kaya ang madadama ng ating Diyos Ama kung umoo ka na sa Kanya at pagkatapos, gagawin mo pa rin yung gusto mo? Diba? Anong madadaman niya? Salamat na lang ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at Diyos na mabagal kung magalit. Kung magagalitin din ang ating Diyos, ano kaya ang gagawin niya? Pwede niyang i-withdraw ang mga bagay na pinagagawa niya, sasabihin niya sa iyo, ay, kung ayaw mong gawin, papagawa ko na lang sa iba. Hindi isa lang sinasabi mo. Sinasabi pa ng Diyos yun? Hindi, ano? Hindi. Sabi ng Panginoon, ang mga bagay na pinagkatiwala niya sa iyo, na yun pinagkatiwala at hindi na yun iuurong. Madidelay kasi hindi ka sumunod kaagad. At marirealize mo, nagkamali ka, sana inuna mo muna ang Panginoon bago mo ginawa yung sa iyo. Para sa ganon, napurihan at naparangalan ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? So, kailangan natin ng maka-Diyos na karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Bago ka mag-decide, bago mo gawin yun, isipin mo muna. Nag-usap na kayo ng Panginoon, sinabi mo na, oo. Pagkatapos nung susunod, ay, sandali lang, Lord. Meron muna akong gagawin dito. Meron muna akong gagawin dito. Tsaka ko na lang muna gawin. Gawin ko muna yung sa akin. Gaya po ng sinabi ko, ulitin ko. Partial obedience is still disobedience. Maliwanag na maliwanag po yun kaysa sa sikat ng araw. Kaya kapag may pinagagawa ang Panginoon, gawin mo muna yon. Pagkatapos mong nagawa yon, at saka ka humiling sa Panginoon, Lord, pwede ko bang gawin ito? Pwede ko bang gawin ito? Diba? Nauna na muna siya. Hindi yung gusto mo, yung gusto niya. Yung kalooban niya. Yun muna ang ginawa mo. Tapos ito pa po, may kagalakan sa pamumuhay ng kabanalan, ng may kabanalan. Nagagalak ka kapag nakasusunod ka. Kampanting-kampante yung puso mo, damdamin. Mayroon ka laging awit sa puso mo. Kasi alam mo, sa iyong puso, damdamin, kino-confirm sa iyo,
sinasabi rin sa iyo ng banal na Espiritu, you did it right, tama yung ginawa mo. Mas magiging magaan ang pakiramdam mo kapag nakasusunod ka. Ang kaisipan mo, ang damdamin mo, lahat ng ginagawa mo, may kasiyahan at kagalakan ka sapagkat alam mo na inuna mo muna ang Panginoon at hindi mo inuna yung gusto mo. Kapag yan po ay tunay ninyong nararanasan, glory to God. Lalago po tayong mabilis. Hindi lang ako, kundi tayong lahat. Ang kagalakan ay katangian ng ating buhay. Habang tayo nabubuhay, si Jesus ang pinakasentro. Tatandaan po natin yun. Di bali pong makulit ako. Pati sa pagtuturo, makulit Okay lang po yun. Okay lang po ba sa inyo yun? Na makulit ako, inuulit-ulit ko. Kasi po, madalas, nakakalimot tayo. Nakakalimot. Ay, nakalimutan ko. Ay, sorry Lord. Mali. Kaya lang, nagawa mo na yung gusto mo eh. Kaya tatandaan po natin, ang kagalakan ang nagiging kalakasan natin. The joy of the Lord is our strength. Ang kagalakan ang magiging lakas natin. Kahit na meron tayong karamdaman, may galak sa ating puso. Kung minsan pinapadaan tayo ng Panginoon sa mabibigat na mga pagsubok, pero kapag sumusunod tayo at sa kabila ng lahat ng ating nararanasan, nagpupuri, nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon, pinararangal na natin siya sapagkat siya ay Diyos na mabuti, mas magiging maganda ang pakiramdam mo. Mas payapa at wala kang inaalala sapagkat alam mong naisuko mo na lahat sa Kanya. Amen po. Amen po ba? Kaya napakahalaga po noon sa Diyos. So ngayon, basahin po natin itong susunod pa nating pag-aaralan. Ayan. So yung kanino po, introduction pa lang yun. Introduction pa lang yun. Anyway. Punta po tayo sa talagang pag-aaralan natin. Nakakalahati ko na, 1 Corinthians chapter 13. Ayan. Tamang-tama po, alam nyo po, ang Diyos, itinatiming niya ang lahat ng bagay. Napapanahon, nakatakda, ika nga. Bakit po? Ang buwan ng Pebrero ay buwan ng puso, di ba? It is the month of the heart. Para sa marami. Bakit? Kasi sa buwan ng Pebrero, doon sineselebrate yung Valentino at Valentina. Di ba? Yung pagmamahalan. Kaya nga pag-aaralan natin, ano ang nakahihigit na pagmamahalan kaysa sa pagmamahalan ng tao? Itinuturo din po ng Biblia yan. Ganito po, ang tao po may kanya-kanyang kaisipan tungkol sa pag-ibig. Subalit madalas, ang ating alam at pananaw sa pag-ibig ay malayong-malayo sa sinasabi ng Biblia. Marami ang umiibig kapag may pakinabang, pero hindi na umiibig pag walang pakinabang. Pag hindi nagkakasundo, mag-aaway, maghihiwalay. Maraming mga pagkakataon na nasisira ang mga pamilya dahil hindi talaga naiintindihan ang ibig sabihin ng pag-ibig at manatiling umiibig hanggang wakas. Amen po. Kaya pag-aralan po natin yan. Hindi po nakakaabot sa malalim at mayamang katangian ng pag-ibig ang natututunan ng tao. Mababaw na pag-ibig lang. Kaya alamin natin kung ano ang malalim na pag-ibig at tunay na pag-ibig. Ito pong mga katangian.
Yung katangian ng tunay na pag-ibig. Ayan, basahin po natin. 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 8. 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 8. Ang pag-ibig, eto na po, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi naghili, nagmamapuri, o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos, tignan niyo, at nagtitiyaga hanggang wakas. Ang galing po ni Lord, ano? Sabi niya, nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hallelujah. Amen po. So, basahin po natin ng mabuti ito. Isa-isahin natin kung ano ang nakalagay doon at i-check natin ang ating sarili. Ilang porsyento ba ang nagagawa natin na ganon? Self-check po yan. Pansariling pagsusulit. Magsulit ka sa iyong sarili. Huwag mong ikumpara yung iba, yung sarili mo lang. Nakalagay nga dun di ba? Anong sabi? May pagkakaiba kung ano ang tunay na pag-ibig at saka yung hindi pag-ibig. So dito sa mga talatang ito ating makikita kung ano ang tunay na sangkap ng pag-ibig at yung sangkap ng hindi pag-ibig. Kumbaga kung nagluluto ka, kompletos ricados, di ba? Yung pong lahat magaling magluto. Ayan. Magaling magluto. Number 1 po, para sa akin, ang kapatid ko, si Sister Jeng, magaling magluto yan. Magaling magluto. Naalala ko, Sister Tess at Brother Angel, nung nandun po kami sa Sydney, binisita po namin sila, ako at ang aking mga apo. Ay, talagang pinaghanda nila ako, nahiya nga ako. Pero, ang sarap ng niluto nila. Meron pang pabaon. Naiuwi pa po namin yan sa Coffs Harbor, sa tuwa nila. Maraming magagaling magluto, yan. Ang ating mga kapatiran sa Mighty Warriors, magagaling. Ayoko na pong mag-mention ng ibang pangalan. Baka meron akong hindi ma-mention Sasakit ang damdamin. Yung magagaling magluto, alam nyo na yung, kilala nyo na yung kung sino kayo. Diba? Kapag ang mga ingredients at sangkap na ilalagay ay tama sa sukat at timbang, masarap ang magiging resulta. Diba? Ako rin po nagbe-bake. Kaya sinusunod ko, kapag sinabing 1 teaspoon ang ilalagay ko. Pag sinabing 1 tablespoon, ganon. Pag sinabing 1/4 teaspoon, ganon. Hindi ako gumagawa ng sarili kong sangkap. Gusto kong makita, malasahan kung tama yung tinuturo nila kapag yan ay aking titignan muna at gagawin yung saktong sinabi. Para malaman ko kung magsusut ng taste ko. Kasi ako, pag nagbe-bake ako, ayoko ng sobrang tamis. Kung minsan, sasabihin nila, 1 cup of sugar. Ay, kinikilig ako, 1 cup of sugar? Binabawasan ko yon. Pero kapag una, tinitingnan ko ng ganon, alam ko na, matamis yun Nang minsan, nag-attend ako, nag-aral ako nakipag-aral ako about baking. May niluto kami.
Kasama ako, lahat. Ginaya namin yung ingredients. Hindi ko iniuwi. Sabi ko, sobrang tamis, hindi ko kayang kainin yan. Sobrang tamis. Pero yung mga chef, yung mga sous chef, o kung ano man ang tawag sa kanila, yung mga magagaling, talaga namang kompleto, pero nanginginig ako sa tamis. Hindi ko kaya yun. Kasi nasanay na ako na mild lang ang aking taste, ika nga. Pero ganun din, ang sangkap na sinasabi ng Diyos sa pag-ibig ay matututunan natin sa kanyang salita. Ano ba talaga kapag ikaw ay may tunay na pag-ibig gaya ng pag-ibig ng Diyos? Ano yun? Alin yun? Para alam natin, sinabi na sa atin dito, kung ano ang sangkap ng tunay na pag-ibig, lalo na ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ulitin natin, ha? Anong sabi niya? 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinututuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. So ano ang pag-ibig at ano ang hindi? Ano ang pag-ibig? Ang sabi ng salita ng Diyos, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, ikinagagalak ang katotohanan, mapagbata, mapagtiwala, nagtitiyaga hanggang wakas. Amen po. Amen na amen ba yan? Papasa ba tayo lahat dyan? Ha? Ano naman ang hindi pag-ibig? Kunwari ka lang nag-umiibig, pero hindi naman lubos ang pag-ibig mo. Paano nakikita yon? Ano ang hindi pag-ibig? Yung nananaghili, nagmamapuri, nagmamataas, magaspang na ugali, makasarili, magagalitin, mapagtanim sa kapwa, ikinatutuwa ang gawang masama. Ayan. Nandyan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya alam po natin, ang Panginoon pong Diyos, hindi siya nahuhuli para tayo ay turuan ng tama. Kaya nga ibinigay niya sa atin ang kanyang salita, ang Biblia. Kaya po sinabing Biblia, ito po ay composed of 66 books. Pinagsama-sama nila, pinagkaisa nila para hindi na tayo palipat-lipat ng binabasa. Isang libro na puno ng 66 na libro. Kaya nga po tinawag po nilang the Holy Bible. Dito po nasasaad kung ang lahat ng alituntunin ng Diyos, ano ang mga bagay na pinasulat niya para sa atin. Ang Diyos po ang may akda, pero ang tao ang pinasulat niya by the inspiration of the Holy Spirit na itala po ang salita ng Diyos. Salita niya yan, kaya nga ang tawag dyan ay salita ng Diyos, sapagat ang Diyos ang nagsalita. Puno rin po ito ng mga karanasan ng mga taong kamukha din natin. Ano ang naging panimula at hanggang ano ang pangwakas? Sinasabi na po ng Diyos iyon. Marami pong tao, hindi inaalam kung ano ang gusto ng Diyos. Ang gusto nila, kung ano ang pananaw nila sa Diyos, yun ang gagawin nila. Hindi po pwede yun. Hindi tayo makakapasa sa Diyos kung yung gusto natin at pinipili lang natin kung anong gusto natin. Hindi po pwede yun. Susunod ba tayo o hindi? Nasa atin yun. Excuse me po. Kaya nga, pag-aralan nyo pong muli ito. Pagdili-dilihin nyo po.
Hindi po ito sinasabi ng Diyos sa atin para ibagsak tayo sa examination. Hindi po. Ine-examine man tayo ng Panginoon para ma-realize natin kung nakasusunod tayo o hindi. At ngayon, kung hindi tayo nakakasunod, humingi tayo ng kapatawaran at hilingin natin sa Panginoon na tulungan niya tayo mamuhay ng may tunay na pag-ibig. Kung nagagawa natin naman ang mga ito, kung nagagawa natin yan, magpakababa pa rin tayo at huwag magmamataas kung nagagawa natin. Kasi ang sabi dito, habang panahon natin itong ginagawa, hanggang wakas, hanggang sa malagutan na tayo ng hininga, yun pa rin ang ating gagawin hanggang sa huling hininga. Nakukuha niyo po. Kaya nga, mag-concentrate na lang po tayo dun sa kung ano yung gusto ng Diyos. Yun ang ating imemorya. Ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, ikinagagalak ang katotohanan, mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, nagtsitsaga hanggang wakas. Amen po. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Excuse me. Panginoon, marami pong salamat. Hallelujah. May mga pagkakataon po sa aming buhay na nasusubok ang tunay na pag-ibig sa aming puso. Lalo pa naman sa mga panahon na napapagod kami, na-stress sa maraming mga pagsubok, nakakaranas ng mga kapighatian, katanungan, nakakaranas ng mga pagtatanong sa aming puso at kaisipan kung tama ba ang aming ginagawa. Ginagawa man namin ang iyong mga pinagagawa, pero hindi pa rin kami nananatiling hindi nasusubukan. Patuloy pa rin na sinusubok mo kung matatag na nga kami sa aming mga pagsunod sa iyo. Kaya tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Lord. Kung ano man ang mga bagay na aming iniisip, nadadama, ang aming mga pagkilos, paggawa, para ba ito sa tao o para sa iyo? Tulungan mo po kami ng lahat ng aming ginagawa ay ipagsusulit namin sa iyo. Kaya, hindi kami pwedeng makaligtas dun sa bagay na yun. Lahat ng gawa namin, mabuti o hindi, nalalaman mo. Kaya nga tulungan mo po kami upang managumpay palagi sa aming buhay sa lahat ng panahon, kahit pagod, kahit may sakit, kahit maraming tanong, kahit ano. Kahit ano pa ang sitwasyon sa aming buhay, may pagsubok o wala, matinding pagsubok o wala, ano pa man ang aming dinadaanan, do we remain faithful? Nananatili pa rin ba kaming matapat sa iyo? Are we faithful, Lord? Totoo ba ang aming pag-iibig? Totoo ba? Kaya po, Panginoon, tutulungan mo kami, tuturuan mo kami. Pakikita mo sa amin ang aming naging kamalian. Aaminin namin sa mga bagay na iyon ang aming pagkukulang. Hingi ng kapatawaran sa iyo at sa aming kapwa. Para sa ganun, manatiling malinis ang aming puso at damdamin. Hindi lamang doon sa mga taong mababait sa amin, kahit doon sa hindi mabait, kahit doon sa binibigyan kami ng sakit ng damdamin. Are we willing to let go, Lord? Are we willing to forgive? Kahit na hindi pa sila humihingi ng kapatawaran, are we willing to let it go? Are we willing and sabihin, Lord, pinatawad ko na siya. Kahit di niya alam, kung alam man niya o hindi, pinatatawad ko. Kung nasasaktan kami, Panginoon,
sa mga ginagawa o iniisip ng ibang tao? Are we willing, Lord, to let it go? Are we willing to forgive? Kaya tulungan mo po kaming lahat. We all go through. Dumadaan kaming lahat sa mga bagay na yan. Whether kahit na matagal na kami sa Panginoon o bago pa lang sa Panginoon, patuloy pa rin ang pagtuturo at pagtutuwid mo. Di naman yan pahinto-hinto. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy kang nagtuturo. Inaalis mo ang lahat ng bukol-bukol sa aming buhay. Inaalis mo ang mga paliko-liko na aming ginagawa. Kaya marami pong salamat. Kayo ang tunay na umiibig. Lahat ng sangkap ng pag-ibig ay ginagawa mo yan para sa amin, Lord. Ang uri ng pag-ibig mo ay malalim. Napakalalim. Hindi namin kayang mahukay. Kaya nga, tulungan mo kami, turuan mo kami na tunay na umibig sang-ayon sa iyong salita. Hindi lamang dun sa mga umiibig sa amin, kahit dun sa hindi. Kahit dun sa nagbibigay ng sakit ng damdamin sa amin, ibigin pa rin namin yun. Dahil ang pag-ibig ay hindi nababatay sa aming sariling emosyon. Ito ay isang desisyon para gampanan namin at gawin ang mga bagay na pinagagawa mo. Kung minsan masasabi namin mahirap, pero kapag kami masunurin, masarap ang nagiging damdamin namin kapag nakapagtatagumpay kami sa mga bagay na iyon. Hindi namin pwedeng ituro ang iba. Ang sarili lang namin ang may tuturo namin. We look at ourselves and we gaze at the mirror of your word. Ang salita mo ay salamin. Makikita namin ang aming pagkatao kapag nagsasalamin kami sa iyong salita. Lord, marami pong salamat. Pakalinisin niyo po ang aming hangarin. Nakakalimutan ba nila kami o hindi? Naaalala man nila kami o hindi? Aalalahanin pa rin namin ang mabuti. Gagawin pa rin namin ang mabuti kahit na hindi kami ginagawa ng mabuti. Sapagkat ikaw yun at kami nga ay nakasusunod sa iyo. Maraming pong salamat sa iyong pagpapatawad at paglilinis sa amin. Huwag nang sasakit ang aming loob sa iba. Gawin pa rin namin ang nararapat sapagkat yun ang kasiyasiya at karapat-dapat sa iyo. Sa inyo po ang kapurihan at kalwalhatian sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Tanggapin ang buong pag-ibig ng Diyos at maging katulad natin ng Panginoon sa kanyang pag-ibig. Hallelujah! Tanggapin ang lahat ng sangkap ng tunay na pamumuhay ng matuwid at banal sa kanyang harapan. Tanggapin ang lahat ng pagpapalang espiritual, finansyal, kagalingan, kalusugan, kapayapaan ng isip at damdamin at lahat ng kailangan ay mapa sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen at amen. Magandang umaga po sa inyo na nandyan lahat. Sister Weng, Sister Tess UC, ayan, Sister Madonna Licop Cruz, nakita ko po. Sister Janeline Carlos UC, ayan, salamat. Sister Evelyn Oblea, ayan, Sister Remedios Bersosa, Sister Irene Javier Bautista, ayan, salamat po. Sister Evelyn Oblea, Sister Mariat Carlos, Sister Agnes David, Sister Rose Dizon, ayan, Brother Nan Carrion, salamat po sa inyong lahat. Kung may na-miss po ako, sorry po. I'll see you tomorrow. Test ourselves. Hallelujah. God bless po. I'll see you tomorrow. Bye.